Tama na ang paghihintay at pagdidribol. Yan ang binigyan diin ni Senador Risa Hontiveros sa naging pagdinig ng Senado hinggil sa mga panukalang nagnanais tuldukan ang political dynasty sa bansa. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Nagsimula ng umarangkada ang 6 na panukalang batas na layong tuldukan ang pagkakaroon ng political dynasty sa bansa. Sa pagbubukas ng pagdinig kanina, sinabi ni Senate Committee on Electoral Reforms Chairperson Risa Hontiveros na nagpapahina sa checks and balance at nawawala ng pananagutan pagdating sa paggasta sa pondo ng taong bayan ang pagkakaroon ng political dynasty. Mahabang panahon na rin anya na hindi nabibigyang buhay ang probisyon na nagbabawal sa political dynasty na nakapaloob sa ating saligang batas. Tama na ang paghihintay at pagdidribol. Para naman kay Attorney Christian Monsod, isa sa mga framers ng 1987 Constitution, dapat maging sakop ng panukalang batas ang lahat ng elective position sa pamahalaan mula sa Pangulo hanggang sa barangay kagawad. The barangay should not be bothered by the intrusion again of the dynasties in the country. Let us leave it to the poor. Most of it is poor. I think it's time that we bring the barangay into the picture and exempt it also from the intrusion of the dynasties in the Philippines. Para kay Senator Erwin Tulfo na isa sa naghain ng panukala at may mga kamag-anak na nakaupo sa pwesto, naniniwala siya na napapanahon ng ipasa ang panukalang batas para lalo pang mapalakas ang demokrasya sa bansa, maging patas ang laban at nakabatay ang pamumuno sa merit, tunay na paglilingkod sa halip na pangalan at pinagmulang angkan. Ayon pa kay Tulfo, hindi dapat ipinamamana ang pwesto sa pamahalaan, bagkus nakabatay ang kanilang pagkakahalal sa tiwala ng taong bayan. Sa oras na maipasa at maging ganap na batas ang anti-political dynasty bill ay handa sila na tumalima sa pagpapatupad nito. No individual, no family, no institution should be above the law. This discussion should not be about who we are related to, but about the kind of political system that we want to leave to future generations. One that encourages fresh leadership, accountability, and equal opportunity for all Filipinos who wish to serve. Naniniwala naman si Senator Kiko Pangilinan na ang pagtalakay sa anti-political dynasty bill ay napapanahon. Hindi anya makatarungan at hindi demokratiko ang pagtakbo ng mga kandidatong mula sa mga dinastiya para kalabanin ng ilang kandidato. Bibigyan puwang din nito ang may kakayahan at tunay na may malasakit sa paglilingkod bayan. Level the playing field, ika nga. Bibigyan puwang ang ikangay new blood para sa new old problems, di lang ng bansa, kung hindi ng ating buong mundo. Binanggit sa pagdinig na isa sa mga magandang halimbawa ng pagpapatupad ng anti-political dynasty provision sa bansa ay ang SK Reform Act na nagbabawal tumakbo ang mga kandidato sa sangguniang kabataan na mayroong mga kamag-anak sa second degree of consanguinity and affinity na nakaupo sa alinmang national o local position. Inihalimbawa rin ang Bangsamoro Organic Law kung saan nagbabawal sa mga nominado ng mga regional political party na tumakbo dahil sa pagkakaroon ng mga kamag-anak na nasa pwesto within second degree of consanguinity or affinity. Layon ang probisyon na wakasan ang paghahari ng mga political kingpin at warlord sa rehiyon. Para naman sa Commission on Elections, suportado nila ang panukalang anti-political dynasty bill. Aminado ang komisyon na mayroon pang mga butas ang batas. Payo ng COMELEC sa mga magkakamag-anak na nasa pwesto sa oras na maging ganap itong batas. Ang sasabihin po nila in good faith sila, etc. etc. So before sana silang tumakbo, tingnan muna nila kung sinong tatakbo mga kamag-anak nila. Good faith cannot be a defense. In the final analysis, an election offense is a malum prohibitum, and therefore good faith cannot be a defense. Magsasagawa pa ang komite ng mga public consultation sa Pasig City, Laguna, Bacolod at Cagayan de Oro para ipagpatuloy ang talakayan sa anti-political dynasty bill. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.